Rodel, yung kliyente natin, nag-grass cutter siya. Siya mismo gumagalaw sa kanyang farm dito. Sa kanyang kalamansi farm. May pauna na siyang tanim dito. At ito, pinapatubigan niya dito. Itong bagong farm dun. Yung tatamnan sa kabila. Ito mga ka-agri. Panibagong vlogs, panibagong araw na naman para sa pagkakalamansi. At ngayong araw, nandito tayo sa farm ng isa nating kliyente. Ito sa likod ko. Si Sir Rodel. Ayan. Magpapatanim siya ng kalamansi ngayon. Hanggang bukas na sir? Bukas. Pero kahapon pa lang na-deliver na namin yung seedlings nila. At tatamnan nila ito. Yan sa likod ko. Medyo maliwanag lang. Tingnan natin kung ano yung lugar o anong klaseng latag ng lupa ang tatamnan ni sir dito sa San Antonio, Nueva Ecija mga ka-agri. Tatamnan mo na to parang palayanan na sir. Dating pinapalay mo? Dati po. Yun. Pero hindi siya masyadong ng tubig kaya kalamansi na lang. Hindi siya masyadong natutuyo agad. Yun. Ibig sabihin medyo mataas yung lugar. Pero doon napansin ko parang palayan yung dulo ng tatamnan ng kalamansi. Yun. At dito nga sa tabi mo parang may may mga gulay dito, may mais, Ibig sabihin, kumbaga, yung term dito sa atin sa Nueva Ecija, parang pantukin yung lugar, pantukin, matataas, tuyuanin. Kaya, at ito, tatamnan ni sir dito. Gano'ng kalabang ba tatamnan mo sir ng kalamansi? 18 luwang, namin sa manananim dati sir doon sa manananim ng palay? Sa palay. 18 luwang. At ilang puno ang kasya dito na itatanim mo ba? Ang pumasok sir 580 po yata yung tuwid ko. Sa lahat-lahat? Sa lahat-lahat. Anong distance yun sir? 4x4 po. Ayun, 4x4 meters. Yes po. Ayun ang maganda mga ka-agri. 4x4 meters daw yung gagawin niyang distance dito. At nakaprepare na tayong kanilang tatamnan. Ano sir? Na-prepare niya na. Prepare na. Pinapatubigan na lang po para malamig po yung lupa kapag ka nagtanim. Ayun. Mga hanggang kailan sir tatanim yung seedlings na dinala natin? Bukas sir siguro. Bukas. Matanim na. Ito mga ka-agri, ang gamit nila dito na patubig yun ay kubota na deep well. Dito nga umaagos yan sa maliit na irrigation na to. Ayan. Papunta dito mga ka-agri. Ito. Yan ang maganda sa malalakas ang water source mga ka-agri. May maliit na paligid sila. At ito, meron na nga sila dito na ginawa na mga tatamnan. Sir, ito ba sa may tatanim dito yung kalamansi? Sir, dito sa may pansok mismo sir. Dito mismo, sa taas ng bed. Sa taas ng bed. Oo. Para po pag nagtag-ulan, hindi po tayo. Ito mga ka-agri, hindi lang masyadong kita. Pero nakaangat ito. Nakaangat itong bed niya. Gumawa siya ng bed rito. Sa ibabaw doon niya itatanim. Kasi kahit papano sir, ito ay palayan kasi dati. Kaya kahit papano ay kailangan pa rin talagang iangat. Para depende kasi mga ka-agri ang pagpe-prepare ng lupa. Depende sa lupa, sa latag ng lupa. Dito kasi palayan kasi ito. Natapat lang na medyo mataas yung lugar na to. Itong 18 luwang na sir na to. Sa gilid ng irrigation. Ito, gilid ng irrigation to. Kaya ito, pwede itong gulayin, pwede itong tamnan ng mga kalamansi. Tulad nga nito sa kabila. May tanim sila na mais. Tapos dun naman, sa dulo ng mais, puro palayan naman yan papunta doon. Kasi mababa yun na yun, sir. Yung gawin na yun. Ito, maganda na to mga ka-agri. Maluwang na tong pwede niyang gulayin na to. Dahil 18 luwang daw po ito. Itong kanyang gugulayin. At maganda rito, patag yung lupa ni sir. Hindi siya yung alon-alon. Kaya maginhawa yung magiging pag-aalaga mo sir dito ng kalamansi. Sa mo na to, sa area mo. Swerte nga yung may mga ganitong lupa na patag. Ito nga mga ka-agri, yung irrigation ni sir doon sa likod niya, napakalakas. Ayun yung kanyang mga kasama. Pinapatubigan na nila yung kalamansi dahil bukas tatamnan na daw nila para malamig. Pinapatubigan nila mga ka-agri ito. Yan bawat row. Ito yung row niya. Yung makikita niya na may basa na to. Yan, 4 meters ang distance niya. Pero yung in between niya, 4 meters din. 4 meters yan, kwadrado. Yan yung setup nila. Ito magandang distance ito sa kalamansi. Kahit na 10 years, 12 years, hindi ito basta-basta mag-aabot. Kasi medyo malayo
ang pagitan. Ito may nayari na sila dito. Isa, dalawa, tatlo, apat na row na. Nasa panlima at pang-anim na yung row nilang pinapaagusan. Para daw bukas, pagka nagtanim sila, malamig yung lupa. Kasi nga, summer na summer ngayon. Sir, pwede mo nang tanggalin yung mga bunga na to? Habang di mo pa na itatanim. Kaysa tanggalin mo sa area, hiwa-hiwalay na yan. Mas maganda dito mo natanggalin yung mga bunga na to. Ito. Para pag itinanim yan, hindi na to kakain pa ng abono, ng ano, para mag-uusbong agad. Tatanggalin mo na agad mga bunga. Kaysa doon mo tanggalin sa area, pagka doon mo na itinanim yan at doon ka magtanggal, siyempre nasa init pa yan, hiwa-hiwalay. Dito, wala sa lilim, tanggalin mo na ng tanggalin bago mo itanim. Ganon. At saka ito, 100% legit naman talaga tayo. Nakita nyo naman sa rin bunga, ang gaganda. No? Ito, tingnan nyo, ang gaganda na ng bunga niya. Talagang legit talaga itong kalamansi. Oh. Malaki na sir. Malalaki na yung bunga na iba. Pwede nang pagtuloyin sir, pang isaw-sawa. Pasaw-sawa, no? Pero magpatuloy ka lang na ilang puno. Ilang puno lang ang pagtuloyin mo kasi pagka pansaw-sawa na lang, magpatuloy ka lang ng mga 5 puno, pwede na yan. Kasi ito sir, kapag hindi mo tinanggal to, yung sustansya na iaabono mo sa kalamansi mo, dito lang niya mapupunta sa bunga. Imbis na magsanga, magbagong suloy, ay hindi magsusuloy kasi ito, lalo na kung marami bunga. Pagka konti lang bunga, okay lang. Pero pag marami na, hindi na siya magsusuloy basta-basta hanggat nandito yung bunga. Kaya iba, kami bulaklak pa lang tinatanggalan namin, pero iba kasi tinatamad kong bulaklak pa lang, pinapalaki muna ng konti tsaka tatanggalin. Basta wag lang palakihin sir ng ganito kalaki. Katulad na to, malaki masyado na to. Opa. Ito. Masyado nang marami kakainin sustansya yan.